ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga ikalamayang adlaw ka na itong tanan. Welcome din sa ito para kuman sa tutulungan ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala. Kamusta mo diha, mga katambayan? No, unta, no? Kuan mo, tawagan ni, okay mong tanan, no? And hopefully, no? Nag-enjoy mo tanan, no? Ang uban na ni mga igala, na ni mga Christmas party, mga igala, ng pang-apilan, no? O, kita taon ani, malas paghihapon ta, ang uban ta, paldo kaayo. Hastang palduha, no? O, pero alam dyan na mga igala usahay, karong tuiga, swerte ka, sunod tuig. Swerte gihapon. Kaya bisag wala ka na dawagan sa rapol, no? Paan gihapon ta, no? Padahin gihapon ta nang nakadawat sa grasya, mga igala, no? Char! Char! Bita, mga igala, dinita sa atuang paano atuang hisugutanan sa palibot nato, mga igala, no? Grabe na ginang traffic karon, mga igala, no? Sa tuang palibot, no? Bisan asa na lang, mga igala, traffic, no? Mo na karon, mga igala, kung ang imuhang pagtuo na ang puntahay Bangkal to downtown is makuha lang 20 to 30 minutes karon, mga igala, 1 hour and 30 minutes. Bitaw 1 hour and 30 minutes, mga igala. So layo gid, mga igala, kanang dugay gid, mga igala. Tapos pati iganga, labi na ka mag-jeep ka, stang layo agid, mga igala. Hay, mo nang lisod, mga igala, nga ato ang panon, no? Ato lisod gid kayo siya, mga igala, nga ato ang panon ba, no? Mo naging December holiday rush, mga igala, no? So well, mahimo diha, mga igala, kay namgi mga tao nga moani gid sa Davao, bisag usa na tog ingon nga ayaw mong anhi sa Davao, no? Pero marigid sila diri sa Davao, no? Ay gusto man nila mo experience, gusto lang ambot wata kabalod sa inaaning Davao, mga igala. Sa panahon, mga igala, ginaingon dili man kay ning ani ka walang Davao traffic chart. Ditoy dili pa kay ani ka gamay wala mang naisakyanan diri sa unas Davao. So maka-traffic ito na itong mga jeep, dagang jeep diri sa una, mga igala, karon nabaliktad, mga private cars na kaya mga ibang mga lugar god, no? Especially katong mga subdivision sa Lagyo kayo, kuan na, no? Kanang
dugay kay maabot ba, dugay kay wala anong wala sakyanan na, public transport padulong. So mo na ba mga tao din nga namuyo diri sa Davao mga higala, nagapalit na gid og sakyanan mga higala no. And well, kuan ako noon ako kasturyan ako si Ate Che kagapon mga kagabi basta kasturyan ako siya one time kay nakisakay ko sa yaha no. Especially kada mga taga-Kalinan, di na ginamamalik yun ang mga jeepa daw na mga higala no pagkatun nila Kalinan, di na sila mamalik wala man sila backload padulong downtown. Ang padulong og Kalinan na sila dagan kay sila karga. Pero ang backload nila may gamay naman yung mga downtown, wala gi mo unsa ni? Wala mo baba. No po mo sa mga problema sa to public transport. Pud mo na mga higala nga ang mga tao nagapalit na motor, hindi nila nagapalit og motor, nagapalit og sakyanan, balag second hand. No, basta makaabot lang gid sila. Resulta, traffic. No? So, anyways mga higala no, hapit na gid to ang Misa de Gallo na pod mga katambayan. So, karong adlaw mga higala karong adlaw, karong simana or sunod simana ata mga higala. Nagapangandam na to ang Davao City Police Office alang sa Misa de Gallo. Alam siya naman yung ang Misa de Gallo is more siya 9 days novena mga higala before Christmas Day. So, ginakuha na siya mga higala no, kada kadlawon. Ang kasagaran po ng mga higala pag magsimbang gabi manggod mga higala na po ng mga geng-geng. No? Magkuhan-kuhan din na mga higala no, atik-atik simba tapos na ng mga OOTD. No, tamo gawas pa lang ang mga meme sa social media ng mga simbang gabi OOTD. No, so na kay ang trending nga katong tupad na na long sleeves. No, karon sa napod kaya. Tapos wala karon may nagapangandam si Davao City Police Office mga higala alang sa ilahang alang sa ilahang seguridad sa Misa de Gallo mga higala no. So isa sa mga bantayan nila ang mga ganggang no, nakikistorya sa barangay aron nga dili sila aron nga kanon to no i-identify tong mga sabukan diha sa mga matag simbahan mga higala no. And then of course naapoy kaning usani kaning hangyo ang atong DCP o ngadto sa tong mga manimbahay no nga sundon ang mga security protocols. So anyways mga higala, di natin maglangan ato ang balikan ato ang paminawon mga higala no, ang pahayag ni Davao City Police Office spokesperson Captain Hazel Caballero Tuazon mga higala. Paminawon nato. Ang Davao City Police Office ma'am no, pinanguluhan sa ato ang uptick nga City Director ma'am Police Colonel Banan Caracas Muarip is andam na gyud ta ma'am. And rest assured ma'am nga Davao City Police Office is pagabantayan ni ma'am no nga walay ma-encounter nga problema during sa ato ang Misa de Gallo ma'am from December 16 to December 25. Na atay mga coordination nga ginabuhat ma'am no sa mga barangay officials para tabagan ang ato ang mga PNP personnel sa pagmonitor sa mga batanon ma'am no nga involved dati sa pagsamok-samok sa gawas sa simbahan during sa Misa de Gallo. So natay mga inisyatibo ana nga ginabuhat ma'am kaya makita gyud nato pagpaningkamot sa ato ang City Director ma'am no on the ground nga nagyud siya mismo magmonitor. So ang atong paningkamotan gyud ani ma'am is mahuman ang Misa de Gallo nga walay ma-encounter nga problema, peaceful ug zero incident gid ma'am. Na ato ang gina-aim gid ma'am for Misa de Gallo ma'am nga karong maabot mag-start December 16 po. Pila ka buk simbahan ganyan bantayan gani ma'am? 43 ka mga simbahan sir nga ato ang pagbantayan sir no. So ingna na kadaghan so ang ato ang pagpuganing kamot kailangan gid nato ang kooperasyon sa tanan ma'am kay sa giingon sa ato ang City Director kung gusto ta og ma-sustain ang ato ang peace and order dapat kitang tanan magbinantayon ta og kung naay mga makita og mahibal-an nga naay mga individuals nga gusto mag-create og kasamok sa Misa de Gallo kung pwede i-report ka na dayon sa ato ang kapulisan and other uniform personnel nga naa sa mga lugar nga naay mga ginakandak nato Misa de Gallo sa 43 ka mga simbahan. Ma'am, pwede nimo i-reiterate ma'am unsa tong mga ginadili o unsa dapat ilang buhaton pasulod sa simbahan no para kanang hapsay ang ato ang pagsaulog or
kuan sa tuang misa di kali. Yes sir, mabantayan ginato sir no na one entrance, one exit policy sa tanan ng mga simbahan sa atong gibantayan kay para ma-monitor ginato ng mga individuals nga mosulod sa tanan ng mga simbahan and dili ginato kalimtan nga part of culture of security nga naata di sa ato ang siyudad Davao, bawal gyud magdala og backpacks sulod sa mga simbahan. And braided weapons, especially firearms, laser lights kay ngit pa na siya dili maggamit og mga laser lights. And kung naay mga inspection nga pagabuhaton mo sulod sa simbahan, mag-jacket, magkalo tangtangon during sa inspection, dili na nato lalison ang mga security personnel nga natay mga monitor sa heiser na nga mo lalis pa. So ang ato alang diha isang pagtuman lang, dili na nato lalisan ang mga security personnel nga naghatag og seguridad sa tanan nga mga simbahan. So kooperasyon lang gyud sa tanan kay daghan tag activity nga gibantayan karong bulan sa December, ang pagtuman lang gyud among ginapangayo kanunay sa tanan nga mga kaigsoon nato Dapaweños. Sila ka PNP personnel deployed for Simbang Gabi? For Simbang Gabi sir no kay naatay 40 ka mga simbahan, naatay mga 5,000 ka mga PNP personnel from December 16 to December 25 nga human ang 9 days. Pila. May mga incidents sa riot na sa coastal sa mga barangay 31 and usay atong kuan mga dili siya mahitabo during sa Simbang Gabi. Yes sir, naatay kuan sir no, nakita na to sa social media nga na ay nagbinatuhay ng mga bata diha sa area sa Coastal Road. Pero ang katong area sa Coastal Road sir is dili pa to open to the public nga pagi-answer no. Nanay mga inisyatibo nga gihimo ang ato ang Station 1 Station Commander sir no, Police Major Lagnayo ana nga mga problema and nana siya mga meetings nga ginapatawag no, in coordination sa ato ang mga barangay officials nga ilahang area ang kanang lugar sir no nga naay mga batanon nga nagsamok. Ang hangyo lang po nato sir sa contractor sir no anak nga project kung pwede iayos i-repair ang mga barriers nga diha mosulod ang mga batanon sir. So na naman tay mga ginakandak anak nga concern no kanang solusyon. Actually gani gahapon na tay nadakpan nga involved sa samok and nakuhaan nato og kanang illegal items. So for filing na to ang kaso karon sir sa Office of the City Prosecutor kay mao na ang instruction sa ato nga City Director nga dili nato i-tolerate ang mga individuals nga involved sa criminal activities sir no, para dili na ni sila magka-commit pa og other crimes sulod sa area of responsibility sa tanan nga mga station commanders. So, mga ito mga higala, no? Ang pahayag ni Ma'am Hazel Caballero, ni Captain Hazel Caballero Tuazon, ang spokesperson sa Davao City Police Office. Sundo na lang siguro ginato itong mga, especially ito, security protocols, no? Kay, para madali, makasimba, makasulod mo dayon, no? Kaya di man po pwede, no? Di man po pwede nga dilita mo sunod ana, no? Okay. Kuan man guna mahigala no, parte na dapat na sa tuang kuan no, parte na dapat na sa tuang pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi ang pagsunod sa security protocols sa Davao City. Kabalo naman ta kung nahibalo mo naitabuan na tagatong I think Christmas Day bombing ba to mga higala o katong Christmas Eve bombing mga higala. O amot na ba sa bato? Christmas Day o Christmas Eve bombing da San Pedro Cathedral San Pedro Cathedral bombing. Mga to ang kuan may gala ato tong tan-awon San Pedro Cathedral kay na timan-an ko to ni kay duol naman ang balay di sa may San Pedro Cathedral mga higala no. Di pa 1981 na pa 1990s ani. No, dahil pa to na po to may sa San. Basta during Christmas to mga higala, kapila na nakadibog na bombahan ang kuan mga higala. Ang Davao City may ganita Easter Sunday. December 28 di ay gigranada na tulo ka granada na dito mga higala sa San Pedro Cathedral. Adungog ko ani mga higala kay duol ra mi sa San Pedro Cathedral nagpuyo sa una. Guys, may likod ng City Health karon, Magallanes residents. Mo nang kinahanglan na ginatoy ko no kit. Tapos nalusutan tatong 2016 mga higala sa Rojas Night Market. Di ba? So di na kita magpa-kuanjud, di na kita magpa-patik-atik, di na to magpa-kuan dira mga higala. Sunod na lang kita no. Para sa ato ang para sa safety sa tanan. So, klaro na. Okay, anyways, mga higala, balik kita man lang sa mga importante. Pahinumdum din ito si Bianan. Yes, mga higala, balik kita din sa Tapalaguban sa tuntulong manong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo, Armando Fenekito, mga higala. Yes, mga higala, no?
yung mangusta ko, nangusta na mo ko ganiya may gala. But anyways, may gala, no, pukuntahan na lang, unsa yung Christmas wish? Chareng, bitaw eh. Unsa yung gusto na regalo madawat? No? Kay atong ikuan, ato sa Pika Station. Oh, dito ta sa Pika Station mga igala, dito mga pinaskuhan, dagan sila kuan dito pinaskuhan. Ayan diri. Kita mga igala ninhita no sa to ang isgutanan mga igala. Ang kuan mga igala no, ang Apo Golf and Country Club tama ba? Apo Golf and Country Club. Davao. Nasa kuan mga igala, nasa kanang ipaigayon mga igala na kuan no, tournament mga igala karong Lunes mga igala December 15, no, kaning Cadiz Day Christmas tournament mga igala, no. So nana sila mga kuan no, up to 40 teams mga igala, ang ilahang kuan ang musalmot ng mga igala sa ilang ka-partner ni mga igala silahang mga kadi, no. So, ang kuan na yung mga, pwede may mga members sa Apo Golf, no? So, ilan yung ginabuhat mga igala to give, kuan mga igala kaning registration fee na 2,000 pesos. Ilan yung kuan mga igala para, kung sa ito lang maipon, mo ito lang ihatag ng gift para sa mga kadi diha sa maong kaning kuan mga igala, no? Maong, tama lagi, Apo Golf and Country Club. Mo ni sila ilang ihatag mga igala gift, mga igala sa ilahang mga, o sa mga kadi nga nagatrabaho diya sa maong golf course, mga igala. Anyways, mga igala, ito maglangan mga igala. Ato na paminaw, no, ang kuan nagipaigayon kagahapon nga Davao Sports Writers Association Forum, mga igala, no. Ilang guest mga igala, no, na si Sir Randy Policarpio, mga igala, no. Siya ang tournament manager ata, tournament, tama ba? Tournament organizer mga igala, no. Uminaw na to. Actually, ito na yung third. Unfortunately, na-stop lang siya kasi nung nag-pandemic. So, ginagawa ko yan every May. Birthday nung papa ko. Melonisio Policarpio Memorial Cup. So, this year, medyo busy masyado ang course ng Apo. Daming tournament, Oriente, ICTSI. So, na-move yung date. So, pinatapat ng December. So, ginawa na lang namin na Christmas party na rin sa mga kadi. Of course, so magpasalamat sa Apo Golf for allowing us na kami yung tournament. Anong format nito? Kasi Kadi Amo Golf Tournament, diba? So, ibig sabihin, kung ako Kadi ni Mr. Palabag, paano lang yan? Ano yung format natin dito? Sa front nine, baseball. Baseball kayo. Pero pati ng back nine, 1 ball 2 sum na. Alternate shot na kayo. Alternate shot na. So, pwedeng ang gaganda ng laro nyo sa front nine, pag punta ng back nine, kaya na kayo mag-aaway ng partner. Sigurado. Sigurado yan. Ganito, ano yung ilang participants expected niyo at saka ilang caddies ba ang lalaro for that specific tournament? As of now, nakaka-30 plus na kami na players. So, ang target lang naman namin is 40 lang. Pero 40 pairs? Yes. 40 pero, yun, gusto ko rin pasalamatan yung sila Mixed Nuts na grupo ng golf. Sila Albert King, sila Rakab, saka sila Dennis Asuncion. Kasi magbibigay din sila ng ham for the caddy. Each? Hindi. I think 40 or 50 pieces na ham. Sila raffle. At the same time, meron din ako yung pinarepair na mga bigas para sa mga caddy din. Pero itong pinambili ko ng bigas, yung din yung registration nila na bayad. Tapos may lunch sa driving range. Tapos may mga raffle din na maliliit na appliances para sa mga caddy. Sige. May tanong nga tayo ng champion natin na golfer o mamaya. Unahin natin si Senior. Unahin natin si Senior. Ay, ito ba? Paul Palo, good morning. Sir Randy, good morning. Magkano po yung registration fee ng per team? 2,000. Pag non-Apo member, of course, magbabayad ka ng green fee at saka ng card.
Sir Senior, Wala bang may mga special highlights ba yung tournament? Like, mga special events like Tiras Lapin, Longest Drive, mga yan. Wala na, kasi talagang para sa kadi itong tournament natin na to eh. Lahat ng pera na malilikom natin, bibildo natin ng queso de bola, ham, bigas para sa mga kadi. Para medyo makatulong tayo sa Christmas nila. you share the Christmas. Ilang caddies ngayon ang meron ng Apo Golf? I think ang registered caddies is 200. 200. So medyo madami na rin. Pero yung naglalaro lang ng golf is around, siguro mga less than 50. Less than 50. Patanong natin si Senyor Chito Malabanan. Senyor, anong pwede mong gawing strategy para nito? Yung kasama mo isang caddy mo habang naglalaro kayo. Best ball at anong one ball two sa mo. Ano yung strategy natin ito? Magandang strategy dyan. Kung magkaroon ng pagkakamali ang caddy, i-penalize. Joke lang. Tatanong ko lang kay Mr. Randy, no? Oh, sige. Ano ang magiging format ito, Randy, in terms of sa pairing? Meron bang may, halimbawa, ako yung aking caddy, magaling. Yung caddy ni John, medyo beginner. Meron bang classification tayo? Wala. Wala na kasi talagang fun golf lang naman to para sa mga caddy. So, ang handicap nga is lahat 0. So, ang kwan yan, talagang medyo wala tayong kwan yan, rules kung sinong kukunin ng player na caddy. Wala ba yung caddy niya talaga yung o hindi naman kailangan? Hindi, yung ibang caddy hindi naman naglalaro. So, yung ibang naglalaro na caddy, sila naghanap ng amo nila para makasali sila. Then the awarding will be at the driving range. Sa driving range. In terms of prices, ano ba ang mga ako natin dyan? Meron bang gross net or ano ilang Meron. So paano ang natin mga yung top 3. Champion, first runner-up, and second runner-up. So only gross lahat yan? Gross. Okay, then pagkatapos ng top 3 finishers natin, meron ba tayong mga consolation prize o raffle prizes para sa mga caddy na dinanalo? Meron. Basta yung champion, of course, merong glass trophy. Okay. Tapos, I don't know kung inaalaw na nila ngayon sa Philippine Golf yung magbibigay ng cash sa mga amateur. Pero, for sure, magbibigay tayo ng gift check. Gift check sa champion, sa second runner-up, sa first runner-up and second runner-up. In case of, halimbawa, nag-hole in one, paano ang kuha natin dyan? Meron bang premyo tayong special prize aside from the binibigay mismo ng Apo sa players? Thank you. Ang gandang tanong. Actually, iniisip ko na before ma-tee off, hihingi ako ng 500 sa mga amo. For the hole in one. Let's say 30 pins, 15,000 din yun kung hole in one. babalik natin pag wala nakukuha ng hole in one. Akala ko yung Apo lang. Depende sa mga players. Sige, parapol mo na lang yan. Parapol mo na lang. So, anong kuha natin dyan? Anong oras ang tee-off natin or anong oras yung awarding natin dyan para sa estimated time ng kuha natin competition? Yeah. Kahapon kausap ko si GM Ed Malabanan ng Apo. So, sinabi ko sa kanya kung pwede mag-tee off ng mas earlier. Pumayag naman si GM basta walang player sa team out ng 1 at ready na tayo. Siguro 7 o'clock pwede na tayo. 7 o'clock. Tapos mabilis naman yan sa cheat kasi baseball. Okay. So baka tayo 6 per flight. Isang flight is magiging 3 tatlong team. Mabilis naman yan eh. Inaalaw naman yung ganun pag baseball. So, by lunchtime, awarding na kayo yan? Yes. Okay. Siguro mga before lunch, mga 11 o'clock tapos naman na siguro lang. Kasi mabilis talaga yung baseball at saka 1.2 sam. Kung hindi mag-aawa eh. Okay. Second, bigyan mo lang ng konting background. No? Paano nagsimula ito? This is going to be the third time. Paano nagsimula ito?
Kasi nung bago ako nag-golf, siguro mga 8 years ago, of course, gusto kong medyo humusay, kaya pag Monday is Caddy's Day. So, niyaya ako ng caddy ko, sir, laro tayo. Hanggang, yun, masaya. Tapos naisip ko, sabi ko, magpalaro kaya tayo ng Caddy's Day. Caddy tsaka amo. Doon lang, sabi ko, tatapat ko sa birthday nung late father ko, sabi ko, para, doon lang simula. Going to its third year. No? Yung nagsimula kayo, ilang pairs on that time? How many years fair ba nagsimula pa kayo? Parang mas madami nung pairs. Madami talaga. Kasi, ngayon, ang dami kasing tournament, busy yung mga players, kaya... So, ito nga, walang kalaban na ito. Ngayong weekend? This coming Monday. Okay, Monday. No? Kasi Monday lang yung Caddy's Day. Yes, okay. Sir, Sir Randy, yung Caddy's Day, andyan pa rin ba? Yung regular day nila for tournaments, yung sa Apo. Is it still happening? Di ba sa isang week, meron silang parang andyan pa rin? Yes. Every Monday, 8 o'clock, pwede silang maglaro ng mga caddies. Yung karamihan ba ng mga caddies, sino yung mga, how young are the caddies now sa Apo? Average age ng mga caddy ngayon. Kasi parang yung iba, medyo matanda na rin no? Siguro, ang average, mga 40 siguro ang average. 40 years old, no? Yung ibang kasing caddy, mga ex-professional golfer naman yung sila. Kaya, yun ang pinili kong partner. So, lalaki Si Chito, si Chito rin, may paborito rin sa caddy na to Oo, di ba? Okay, magandang sal. Good morning, Sir Randy. Good morning. Merry Christmas. And bountiful New Year ahead. Okay, anyway, napansin ko, puro caddy yung binibigyan natin ng parang incentives of their effort. Ano ba yung mga caddies? Lahat malalaki o may babae? Depende po yan sa golf course. Okay. Like sa Palos at saka sa South Pacific, babae yung mga caddy. Yung sa inyo? Sa Apo Golf is lahat lalaki. Pero may nasasalit din na babae. Pagkatapos dito, meron ba din parang umbrella girls yung Christmas tournament? Hindi yung ganun. Hindi yung ganun. Sige na. Kasama na yung mga umbrella girls sa pag naglalaro. Pero baka kasama din sila sa fellowship. Pati yung amo nila. Usually yung amo natin, hindi ba matataas, mga high caliber or mga distinguished players na sila. So, yung mga players yung mga players natin, golfers, usually mga high profile. Not all. Nung nag-start ako mag-golf, ko rin yung impression ko sa laro golf. Sabi ko parang pangmayaman lang yan. Yes. Hindi naman actually, much cheaper maglaro ng golf dito sa atin sa Mindanao compare sa Luzon. Kasi sa Luzon, mahal talaga mag-golf. Yung yung club natin na ako, meron ba tayong parang nag-subsidize tayo ng or scholarship for the daughters and sons of the caddies or employed by the Apple Golf? Hindi ako sure, sir, pero sure ako, halos every month, merong malalaking tournament. Talagang yung mga nagpapa-tournament, pinibigay nila yung kinikita nila sa mga beneficiaries nila. May foundation ba ang mga golfers? Depende rin po Like yung sa last October sa Palos, yung mga mason na Potomo Lodge, mayroon talaga sila mga scholar. Madami silang scholar. Tanungin ko si Boss Chito. Boss Chito, uy, andito ako. Meron ba tayong foundation sa mga golfers to cater those children of the caddies or employed by that club of golfers? Parang may scholarship na binibigay sa kanilang mga anak daw through this foundation. Hindi ko yan. Depende yan sa mga hindi yan talagang organized. Pero may mga group of golfers na nagbibigay ng mga ganong benepisyo. Like for example, sa Lanang dati, yung Kalaob. Itong ngayon, yung Eagle Master, alam ko meron yan. Itong for fathers, tsaka yung for the boys. Group of golfers yun sila, private.
na may initiative sila na nagbibigay ng ganun. Consistent yun every year. Consistent ba yun? Meron, ganun ang kanilang kuhan yan. Once a year, meron silang, lalo itong for the boys, meron silang hawak yata na, I think, 10 scholars ngayon, na during every year, na meron na yung minimintin nila ng mga scholars. Ito mga kadis, ano yung salary nila or incentives or what, ang tawag natin yung stipend? Monthly ba yun o during maglalaro lang? Hindi yan. Ang pagkakalam ko dyan, hindi yan sila employed. They are not employed by the golf course, but babayaran sa directly ng kanilang player. So, per game yun. Per game. Yun ang concern ko kasi kawawa naman yung mga kadis na kumikita lang kung may games, kung may golf. Kaya sabi ko baka may mga scholarship program yung mga clubs or groups of golfers for the children of the caddies. Yeah, meron talaga. Yung lalo yung APO, meron yung program ng APO dyan. Ang South Pacific, lalo na South Pacific, active sila sa mga, lalo na yung sa mga bata na anak ng mga employee, mga caddies sa Dream Golf program. Yan, active yan sila dyan. Okay, salamat po. Thank you, Sir Andy and Sir Chico. Okay, Mr. Delusreyes. So, mo ito mga igala, no? Ang pahayag, no? O ang ano, ang first, ang katunga, ang kung may igala, ang gipahiga, ang tipik sa gipahigayon nga Davao Sports Writers Association Forum mga igala, no? Kung asa, mo to ang gisgutan mga igala, no? Ano ni? Kining about sa Cadiz, Cadiz Day. Christmas tournament mga hingala. So hopefully no, dapat ingon ano yung ubang mga golf course mga hingala no nga muhatag kung naman siguro ikon mga hingala kanang mga members mga hingala mga datuon. Diretso na sila hatag sa tournament init pa sila cha. Pero kani mga gutya mga hingala, it will add fun mga hingala no to and banding pod sa mga kadi mga hingala ma-feel po nila mga hingala no. Nga ilang ipaghirapan ang ilahang kuan mga hingala no ipaghirapan ang ilang nadawat. That's the call. Asay ta kana reciprocity mga higala. Reciprocity ba tama ba? Reciprocal ang ilahang kuan mga higala no. Reciprocal ang ilahang nadawat mga asay ka lang basta ang kuan na is reciprocal siya no. Nakadawat sila it's because nag-participate sila mga higala no. Okay. Sa tuong kuan karon there's no free lunch man gyud no. Sa panahon there's no free lunch, any value mga higala kung dapat mabayaran po na nimo the same value whether monetary or service no. So ano lang no, so good luck sa mga mo salmot sa Cadiz Day Christmas tournament mga higala no. Na sila kuan mo salmot ano no, dapat katungkuan po na po yan Christmas Day tennis tournament charing. Ito ay no, man matong tournament mo last week mga higala. Pero anyways, no, pildi man ta, practice, nakatry na kog dula. Anyways, may kamatay kong oras ang sa Tibok Pwersa. Sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala ko na ko Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, ang tunod sa daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.